Seated and my dear friends, my dear parishioners, the very beginning of our gospel, I am the good shepherd. A good shepherd lays down his life for the sheep. So magandang paalala po ito, itong mismong week na ito, itong Sunday na ito, para po sa mabuting pastol. Isang magandang aral po. Kaya meron po tayo sa buong taon, piyesta ng mabuting pastol para ma-regulate, para mabalanse yung pong mismong buhay natin, lalo na yung mga shepherds, lalo na po yung mga pastol, lalo na po yung mga magulang, yung mga leaders, para mabalanse po tayo kasi alam nyo, aminin po natin at hindi. Ako inaamin ko po. Mahirap po kasi, lalo na kapag hindi ka nag-iingat at bilang leader, bilang isang namumuno, mabibigyan ka ng authority, mabibigyan ka ng power. Kapag ka hindi ka nag-iingat, nabigyan ka ng posisyon, alam po ninyo, delikado yan. Delikado yan. Lalo na kung hindi mo pa pinapansin. Lalo na kung hindi mo pa pinakikinggan, hindi mo pa pinapansin. Yung mismong turo ng original na pastol. Yung aral, yung mabuting balita ng talagang good shepherd. Pag hindi ka nag-iingat, magiging bad shepherd ka. Magiging bad leader ka. Kaya nga, natatandaan nyo yung ating response, 118, the stone rejected by the builders has become the cornerstone. Rejected. Mabuting pastol, nire-reject ba? Good shepherd, nire-reject ba? Tinatakwil ba? O kaya nga may response tayo 118 Kasi nga, ito yung mga leaders, ito yung mga pastol na nakahawak ng posisyon, ng otoridad, ng kapangyarihan, ng power, ng mismong pera, nakahawak sila. Pero nalason sila, nabulagan sila, nakorap sila. Alam niyo na po ang ibig nating sabihin. Alam na po ninyo ang ibig nating mismong iparating. Kaya, my dear brothers and sisters, ang ganda po ng mismong mga readings natin at saka ng piyesta natin ng mabuting pastol. Pagkakataon po natin ito para talagang mag-reflect at saka mag-analyze. Dapat nga kaya nating i-reject, itakwil ang turo ng mabuting pastol, lalo na ngayon. Pandemic, lalo na ngayon, ang dami pong nagkakasakit, ang dami pong namamatay. Lalo na po dun sa mga taong nakahawak ng kapangyarihan, nakahawak po ng posisyon, ay, hindi na namin kailangan ng pagsisimba. Hindi na naman kailangan namin ng simbahan. Hindi na namin kailangan ng good news. Sa inyo na lang ang good news na yan. Sa inyo na lang yung aral-aral na yan. Hindi na namin kailangan yan. Dahil abang buhay, kami na ang nakaupo sa lugar na to. Kami na ang makapangyarihan. Hindi na kami mapapalit, hindi na kami bababa dito. Dahil kapag may hahabol, papatayin namin, iti-threaten namin, ihaharas namin. Bad shepherd. Bad leaders. Hindi na namin kailangan si Jesus. Kaya nga nung una pa kaya nga merong dastong rejected. Na-reject na yan. Na-reject na yan. Ang importante ngayon, lalo na kapag pastol ka, kapag leader ka, kailangan magaling ka sa cellphone, magaling ka sa gadget, magaling ka sa devices, maraming ang pera. Kasi kapag election na, bibilhin mo lang yung mga tao, lalo na yung mga nahihirap. Gutom sila ngayon. Gutom sila ngayon, patay gutom sila ngayon, kaya bayaran mo lang, kayang-kaya yan. Di na kailangan magdasal, di na kailangan magsimba, di na kailangan yan.
Hindi na kailangan yan, hindi na uso yan. Ang uso ngayon yung social media. Ang uso ngayon yung state of the art. Oh, yung top of the line. Oh, tama nga kaya yon sa mga leaders natin. Tama nga kaya yun, correct ba yan? Kasi kung correct yung ire-reject mo, yung pagdadasal, ire-reject mo na. The stone rejected by the builders, si Jesus. Ang talagang mabuting pastol. For instance, my dear viewers, idadala ko po kayo. Idadala ko po kayo sa first reading, Acts. Acts of the Apostles. Anong sinasabi po rito? Merong pilay. Pero si Peter at saka si John, yung pilay, napalakad nila, napagaling nila. Ngayon, tinatanong po namin kayo mga leaders. Oh, meron na kayong mga gadgets. Alam namin, top of the line, state of the art, lahat ng computer niya. Bakit ngayon nilalampaso tayo ng COVID? Nilalampaso tayo ng mismong virus. Asan ang mga posisyon ninyo? Ang mga posisyon natin, ang mga power natin, nasan? Bakit hindi natin gamitin para matapos na itong naglalampaso sa atin? Oh, biro mo, may pera. Pero ginagamo na lang sa parking. Merong pera. Pero ginagamo na lang sa ambulansya. Merong pera. Pero walang mabiling gamot. Walang mabiling bakuna. Maraming hawak na pera. Pero bakit walang kwarto sa hospital? Tama nga kaya na hindi na natin kailangan si Jesus, ang mabuting pastol. Bakit hanggang ngayon nilalampaso tayo? Yung India, humanap ka ng matalino na tao, yung mga India. Kaya nga gumagawa na sila ng bakuna eh. Kasi talagang sa Amerika, ang mga doktor sa Amerika ang magaling, hindi yung mga American doctors, yung mga Indian na doctors ang magaling. Kaya talagang ang husay nilang gumawa ng bakuna. Pero ngayon, tingnan niyo yung India. Pinakamaraming namamatay. Pinakamaraming nako-COVID. Asa ng talino? Asa ng katalinuhan? Baka hindi po talino ang kailangan natin. Baka hindi po power, hindi po kapangyarihan ang kailangan natin. Baka hindi po pera. Baka yung turo ng mabuting pastor. Yung aral ng good shepherd. Yung first reading. Yung mga pilay. Damayan natin. Tulungan natin. Gamutin natin. Iligtas natin. Sagipin natin. Yan sana ang ikampanya natin. Yan sana ang ilakad natin. Yan po sana ang i-advocate natin. Ang pagpapagaling. Hindi yung vested interest. Kaya nag-ambisyon ka ng power para yung mga personal interest mo, yung mga ambisyon mo, at saka yung comfort zone mo, yung pagpapakasasa mo habang nagugutom, nagdudusa ang mga kababayan, ang mga tao. Kaya kailangan pa rin po natin ang mabuting pastol. Kailangan pa rin po natin ang mismong good shepherd. At talaga naman pong lalo na ngayong pandemic, talagang maliwanag na maliwanag, sino po ang pinagbibiliban ngayon? Sino po ang hinahangaan ngayon, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo? Hindi ba ang mga katulad ni Pedro? Hindi ba ang mga katulad ni Juan na pinagagaling ang mga pilay? Ang mga namamatay? Ang mga pilay sa pag-asa? Hindi ba yan? At saan galing ni Pedro? Saan galing ni Juan? Ang pagpapagaling na yan, di ba galing yan sa mabuting pastol? Di ba galing yan sa Good Shepherd kay Jesus?
Kaya we will not reject Jesus. Ngayong nare-realize po natin yan, lumiliwanag po yan at namumulat tayo, nagigising tayo. Hindi ba mas maganda? Hindi ba mas maganda? Iyan ang ating isama sa ating community pantry. Hindi lang po yung gulay, hindi lang po yung bigas, kundi isama natin sa ating community pantry yung atin pong nakikita sa ating mga health workers, yung kanilang paggagamot, yung kanilang mismong pagpapagaling, yung pong kanilang pagsagip, yung kanilang pagliligtas. At you know, my dear brothers and sisters, after the gospel, after the first reading, pwede po tayong pumunta dun sa mismong second reading, the letter of Saint John. The letter of Saint John. Kasi yung letter of Saint John, nang dahil sa ating totoong pag-ibig, nang dahil sa ating totoong pagmamahal at saka pagtulong. Tingnan po ninyo yung community pantry ng Maginhawa dahil talagang totoong pag-ibig, dahil totoong pagmamahal. Tingnan po ninyo ang nangyari. Nanganak ng nanganak. Nanganak ng nanganak. Our appreciation. Kami pong mga leaders ng simbahan, our gratitude, our congratulations and our blessings. Ang ganda po ng mga ginagawa niya. Very good. Very nice. Very good, very nice. Sana ang community pantry na yan, hindi lang po bigas yan. Nanganganak. Maraming nanganganak. Hindi lang po gulay yan, hindi lang itlog yan. Sana ituloy na po natin yan, pagpatuloy na natin yan. Nagagawa pala natin yan, nagigising na pala tayo, namumulat na tayo. Pati po sana kapag pipili na tayo ng leaders, kapag magboboto na tayo ng mga pastol, ng mga shepherds, sana isama na natin sa ating community pantry. Isama na natin sa ating community pantry yung marami na tayong nagkakaisa ngayon. Nagkakaisa ngayon. Sa ginagawa nating kabutihan, idagdag na po natin sa ating pantry. Yung pipili tayo ng mga good shepherds, ng mga mabubuting leaders, ng mga mabubuting pastol, para sa susunod, kahit hindi na tayo mag-community pantry, yung pong gagamitin lang, yung talagang pondo natin, sobra-sobra na po yan. Labis-labis na po talaga yan. Kaya pakisama na po natin sa ating pantry yan. Napipili tayo ng mga good shepherds, yung mga mabuting pastol. Kaya, di ba, meron po tayong mga bayan, meron tayong mga probinsya na hindi kawawa, na hindi nagugutom kasi yung mga leaders nila, good shepherds, mabuting pastol. At saka sana po, maunawaan lalo ninyo, maintindihan lalo po ninyo, yung pong mismong community pantry na ito, na sinasama na natin yung pagpili ng mga mabuting leaders kasi siguro napanood na ninyo yung community pantry ni Angel Locsin. Birthday niya Birthday niya, ang ganda ng kanya, dakila ang kanyang intensyon. Imbis na po magpakaligaya sa kanyang birthday, naisip niya na yung kanyang gagamitin sa birthday, ibibigay na lang sa mga mahihirap. Doon po natin nakita. Doon natin nasaksihan ang talagang kawawang-kawawa, nagdudusa na kalagayan ng ating mismong mga kababayan. Biro mo, kung di talagang kawawa at saka talagang nagdudusa. Yung isang nagline, yung isang naglinya, pakipanalangin po natin. Tinandaan ko po yung pangalan niya, Rolando de la Cruz. Sa kanyang paglilinya, alam nyo, namatay siya.
malungkot si Angel. Tumutulong na lang ako, sabi niya. Dumadamay na lang ako, sabi niya. Nagkaganyan pa. Tapos tinira pa siya. Binanat pa siya. Kasi yung iba po kasing mga leaders, pag merong ganyan, pag meron po kasing ganyan, gusto nila, halimbawa si Angel Locsin, hindi siya ang magbibigay. Yung mga leaders ang magbibigay. Kapag leaders po yung magbibigay, ang gagawin nila, yung a-apply nila, kamag-anak system na naman, kapamilya system na naman. Hindi naman po talaga na-identify, yung talagang nahihirapan, yung talagang walang-wala, yung deserving, hindi na naman mabibigyan. Gusto ko pong pasalamatan yung mga leaders ng San Agustin. Dr. Adet, salamat. Convict Hinko, salamat. Bapang Frank De Jesus, Doc Noel, at saka yung mga kasama nyo, Ate Pet, maraming salamat. Russell, at saka yung kasama mong youth, thank you very much. At salamat dun sa pagtanggap nyo ng advice ko na magkakaroon tayo ng mismong pantry sa harap ng simbahan. Thank you. Talagang tinawag nyo na lang yung mga leaders natin sa small communities at nilista nyo. Salamat at nilista nyo yung talagang deserving nating mga poorest members in the community. At imbis na maglilinya sila, lalo na ang init-init. Napakainit. Mas gusto ko yung sa inyo, leaders ng San Agustin. Kayo yung pupunta sa kanila para hindi na mag-line. At saka alam nyo naman, marami tayong COVID cases sa San Agustin. Baka magkahawa-hawa pa yan. Nabigyan natin ng goods ng worth 1,000. Tapos yung magagastos sila kapag na-COVID sila, 3,000, 5,000, 10,000. Parang nasisira yung lakad natin, yung project natin. Kaya salamat po si Mr. Balgos, Doy, thank you very much. At saka sa mga SPEM, sa mga EMDC, alam ko, pagkatapos ng naka-ready na yung pick-up mo, pagkatapos ng misa, alam ko, idadala nyo na sa mga leaders natin sa mga small communities, ubusin nyo. Ubusin nyo yung narepack nyo kahapon, ubusin nyo yun. Alam nyo, kapag pinaubos natin yan, meron pang darating. Meron pang darating, ubusin nyo yun. Bigay nyo lahat. Ibigay nyo lahat. Puntahan nyo lang sa mga bahay nila. Anyway, nakalista na yung mga pangalan nila. Grasya yan. Second reading yan. Second reading yan. Yan yung sinasabi ni Saint John na kapag totoo at saka wagas at meron pang pag-iingat, merong malasakit, manganganak pa yan. Darami pa yan. Sana po yung palagi nating practice ito. Palagi nating practice ito na kapag nag-repack na tayo, sige na, bilis. Ipamigay na natin, ubusin na natin para maraming makatanggap. Yan po yung mismong mabuting pastol. Yan po yung mismong good shepherd. At huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala. Kapag ka ang isang simbahan, ang isang parokya, ganyan po ang kanyang mismong ginagawa. Yung atin pong celebration ng vocations, darating ang oras. Darating ang oras, darating ang panahon. Alam nyo, meron tayong mga kabataan. Nakikita yan eh. Meron tayong mga youth. Nakikita yung, tapos kasama silang nagre-repack. Napakaligaya pala ng nakakatulong. Napakasarap pala ng nakakapag-serve. Gusto kong magmatre. Gusto kong mag-missionary. Gusto kong magpare. Kapag sa atin pong community, sa atin pong mismong parokya, yung meron tayong solidarity ganyan, yung oneness, yung mga leaders, active, nagmamahalan, parang magkakapatid. Tapos yung mga youth natin, yung kabataan natin, mamaya nakasakay sa pick-up, talagang nakikita nila yung mga binibigyan. Hindi pwedeng hindi po tutubo yung bukasyon.
na gusto nilang magmadre, gusto nilang magpare, o kaya kahit hindi sila magpapare, kahit hindi sila magpapare, kahit hindi sila magmamadre, pero lalo silang sisipag sa parokya. Lalo silang magsisipag sa mismong simbahan. Kasi maganda ang nakikita nila. Magandang-maganda ang nakikita nila dun sa mga finance officers, dun sa mga PPC officers. Tapos, ang gustong-gusto ko pa, habang nagre-repa kayo, meron tayong mga leaders na nagdadala ng manok, nagdadala ng pizza pie. Salamat po. Thank you very much. Nagdadala ng pansit, nagdadala ng prutas. Maraming salamat po. Alam niyo, vocation campaign ang ganyan. Kapag ka ang mga bata, ang mga kabataan, ay wala mang nagsisiraan sa kanila, wala mang inggitan sa kanila, wala mang grupo-grupo sa kanila. Talagang ang dami-dami nila pero malaking pamilya sila. Sama-sama sila, nagtutulungan sila. Vocation campaign yan. Vocation campaign yan. Siyempre, gaganahan po. Maeengganyo po yung mga kabataan natin. Kahit hindi sila magmadre, kahit hindi sila magpare. Pero kung sakasakali po mananatili sa simbahan, pag sila na po ang nakaposisyon, yung posisyon nila, gagamitin nila doon sa nakita nila. Doon sa mga leaders natin ngayon. Kaya maraming salamat. Thank you very much. At saka ang pinasasalamatan ko pa sa inyo, ang malaking pinasasalamatan ko, hindi lang yung humingi kayo ng permit. Hindi lang yung humingi kayo ng permit sa barangay, council. Sinama nyo si Kapitan Regis. Saka yung mga kasama niya, sinama nyo sa simbahan natin para meron tayong unity, sama-sama na lang tayo. Ano na lang tayo? Sama-sama na lang tayo. Maganda yan. Maganda yan, yung ginagawa nyo yan. Pati yung barangay officials natin, kasama natin sila. Alam nyo, kapag ganyan, lalo tayong magiging mabuting pastol. Lalo tayong magiging mabuting shepherd kasi pati yung sa barangay, kapartner natin. Kasangga natin, hindi lang kayo humingi ng permit, kundi talagang kasama silang nagbibigay. Kasama silang naghahatid ng mga bigas, ng mga delata. At saka, last Sunday, humingi ako ng tawad sa mga binibigyan natin. Pasensya na kayo, lumiit. Lumiit at saka pasensya na kayo, nabawasan. Pero yung niriripak nyo kahapon, ang laki. Napakalaki, ang daming laman. Ang daming laman. Kaya thank you. Maraming salamat. Sana mapagpatuloy po natin ito. Hindi lang sa panahon ng pandemic, kundi kahit tapos na yung pandemic, itutuloy po natin, hindi pagpapatuloy natin. Magsitayo po kayo. I believe in one God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. And in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was